Okay, okay. Nagbabalik na naman kami. Ako to si Mr. Palos kasama si Mr. Sunday. Episode number 7. At ngayon meron tayong special guest. Si Mr. Eat. Mr. Eat, magpakilala ka naman. Hi guys, ako si Mr. Eat. Kumakain ng bullshit. Okay, si Mr. Eat ay isang IT specialist. Tapos tatalakayin natin kung ano-ano ba yung mga napapanahong usapin sa pagiging IT. Mr. It, may katanungan kami sa inyo. Kamusta ang pagiging IT? Mahirap ba, madali? Minsan mahirap, minsan madali. Minsan mahirap, minsan madali. Kailan siya nagiging mahirap? Kailan siya nagiging madali? Kapag madaming bobo ko nakakatrabaho, ganyan. Pero so far maganda siya kasi hindi ka mawawalan ng trabaho since maraming pwedeng papasukan. Madaming technology nag-e-evolve. Madaming madami kang matututunan. Constant na matututo ka araw-araw. Since laging merong bagong technology na lumalabas. Ayun lang. Mga bagong AI, no? Okay, Sa ngayon, puro AI na kasi. So sa mga viewers natin dyan na gustong maging IT, makinig kayo sa aming podcast. Kasi yung special guest natin, veterano na sa pagiging IT. Mr. Eat, yung gumraduate ka, naging madali ba yung paghahanap ng trabaho sa pagiging IT? Sa akin siguro oo, naging madali since na-absorb kasi ako kung saan ako nag-OJT. So, dire-diretso ako nagtrabaho. Pagkatapos ng OJT, diretso na-absorb na ako. Tapos yun, nagtrabaho na lang din ako. Kaya medyo madali yung yun nga lang. Okay naman. So ngayon, nasa same company ka pa rin ng pinag-OJT mo o lumipat na? Sa ngayon, nandito pa rin ako sa same company pero currently nag-aanap ako ng malilipatan ko. Kamusta naman ang paglilipat? Mas ngayon na nakapagtrabaho ka na, may experience ka na, masasabi bang mas madali na ngayon kaysa nung nagsimula ka? Mas mahirap since hindi parehas ng mga technology ngayon. Medyo napag-iiwanan ko saan ako nagtatrabaho. So, ang nangyayari is, medyo mahirap maghanap ng trabaho na bago since medyo napag-iiwanan na nga ako ng mga latest trends sa technology. Iba na rin yung demand na kailangan nila. So, kailangan ko rin mag-adjust depende dun sa kung anong kailangan nila. Pero so far, kaya ko naman pero medyo mataas minsan yung standards nila. Although experienced na ako. Ayun naman. Okay, napakaganda po ng sagot ng ating guest ngayon. Marami ka talagang matututunan. Hindi pala biro ang pagiging IT. Bakit yun naman nasabi, Mr. Sunday? Kasi syempre, pagiging IT pala, parang nag-e-evolve yung ginagawa nila eh. Kaya hindi ka pwedeng magstay sa isang bagay na alam mo, dapat ikaw rin nag-e-evolve ka para makasabay ka, para makakuha ka ng trabaho. Oo, tama. Lalo na sa panahon ngayon na yung mga AI lumalakas na talaga na pag-iiwanin na yung mga tao. Mismo yung Hollywood nag-i-strike, di ba? Kasi ayaw nila maging AI yung mga scriptwriters. Tama ba? Tama. Mostly nangyayari din yan pati sa music industry natin. Kunyari sa K-pop. Tsaka sa mga ibang gumagawa na rin ng kanta, may madaming script songwriter na nawawalan ng trabaho since most ng kanta na ginagawa is generated na ng AI. So may mga nawawalan ng trabaho nga rin dahil sa AI. So nagiging masyadong advanced na siya sa panahon ngayon. Totoo nga yun. Grabe nga si Frank Sinatra nagko-cover na ng Joji. Mga minsan napapakinggan ko sa hapon. Which is maganda naman pero ayun nga, nawawalan ng trabaho yung mga totoong tao. 'Di ba? Pero ikaw Mr. It, ano bang ginagawa mo para makapag-adapt ka sa napapanahon ng bagong technology yan? Pag may mga bago, paano ka ba nakaka-keep up sa mga trends? Sa industry na to, mas kailangan mong kailangan mas madalas mag-self-learning ka rin. Since kailangan mo rin mag-research kung ano yung mga latest na trend na ginagamit ngayon sa na mostly sa industry. So kailangan ka rin aware ka din sa kung ano yung mga pinaka-ginagamit nila. Para at least kapag naghanap ka ng trabaho, kung susunod, is nasa trend ka and magiging in demand ka. Lalo na kung kunwari, bago pa lang yung technology na yon, kayo yung magpa-pioneer. Kayari, onti lang ang mga professionals na yan na meron sa Pilipinas. Ayun,
mas malaki yung chance mo na makakuha ng mas malaking sahod, mas magandang experience for the long run. Ayun din. Okay, okay. Anong masasabi mo dun, Mr. Sunday? May tanong muna ako kay Mr. It. Kasi matagal ko na itong pinag-iisipan eh. Totoo ba na sinasakop na daw tayo ng mga AI? Sa ngayon parang gano'n na nga yung nangyayari. Sobrang lakas na ng ginagawa ng AI. Isipin mo pati yung picture o video kaya niya nang i-manipulate kung ano yung itsura, kung ano yung sinasabi, 'di ba? So ayun Hindi. nga, sobrang nag-a-advance ng ang technology sa basing sa AI. Posible ba na yung gumawa yung tao na parang AI na may utak tapos sasakupin niya tayo? Alam mo yung parang sa Iron Man ba yun? Oo, pare, posible 'yun. Sa tingin ko Posible. posible 'yun kasi nga imposibleng hindi mangyari 'yan dahil meron na mga Grab o Uber sa ibang bansa na hindi na gumagamit ng kotse. Ay hindi na gumagamit ng tao para mag-drive. Papasok ka, pagbo-book ka, magda-drive sa'yo AI lang. Oo Magda-drive nga. sa'yo AI tapos parang tao lang din. Kung paano gumalaw yung tao, kung paano mag-drive yung tao, gano'n na gano'n din, pare. So Parang yung no? 'di ba? Imposibleng hindi malayo sa katotohanan na maging mas matalino 'yan. Ang AI, mas malawak ang puwedeng ma-absorb na kaalaman kumpara sa normal na tao, 'di ba? Hmm. Tama, tama. Kung Parang ano, yung Jollibee, no? Yung Jollibee, yung waiter, robot na rin eh. Napansin ko. Robot na yung nagsaserve eh. Oo, robot na. May gulong. sira ulo ka ba walang ganun? Yung kukuha ng order, tapos, i-gcash mo na lang. Meron na. Tanga, alam ko parang sa machine lang yun, pinipindot pero hindi robot tao pa rin magsaserve sa'yo. Hindi nga serve sa'yo, ikukuha dun sa counter eh. Hindi. Basta, may ganun na. Okay, next topic tayo. Ano pa bang tanong mo, Mr. All Sunday? Ito, meron pa akong tanong eh. Huwag muna tayo mag-next topic. Siguro, sige, sabihin natin na sabi mo, mangyayari nga yun, sasakupin tayo ng AI. Tingin mo, bilang IT, kailan kaya yun? Anong taon? Sa totoo lang, kahit na anong taon puwede na eh. Pero ayun nga, Ah, feeling ko sina-stop nila. Nagkaroon kasi ng nagkaroon ng isang study na gumawa sila ng parang tao, na puwedeng kumausap ng tao na parang AI, nilagay nila sa parang robot. Ang Yung nangyari is chat GPT yata tawag doon. hindi hindi. ChatGPT pre. Kung puwede ko lang ipakita yung video dito, nakalimutan ko lang. Pero ang sinabi niya sisirain niya daw lahat ng tao. Ang ginawa nila, shutdown nila yung study na yun, pare. Nakakatakot Paano naman ba? yun. Nakakatakot yun ah. So Bakit ayun, kasi sila yung tao? Baka ayun, naman, 'di ba? So baka naman hinak malabo, yun 'di ng ba? hacker, no? Tapos nang pa-prank lang. Posible yun din yung isa sa mga downside ng AI, pwede siyang ma-hack. Pero depende pa rin kung nag-advance ang AI, baka hindi na siya posible na ma-hack. Since gumagawa Oo, na siya ng sarili niyang cyber utak, defense. 'di ba? 'Di ba? Siya gumagawa ng sarili niyang security system, 'di ba? Depende na rin. Okay, siguro sa, So, sa napansin ko kasi since kung ang AI ite-take over ng world, edi yung magiging police niyan yung mga IT na kayo na. Kasi kayo makakaintindi kung paano tatalunin ng AI eh. Tama ba? oo, yun nga lang, ang pinakamagandang way talaga para matalo mo yung AI kapag nag-advance sila is i-shutdown mo sila. Ayun na lang yung niyo. Pero kung masyado na silang lumakas, hindi niyo na makontrol, ayun yung mahirap dun. Kaya nga may mga may mga movie na ganyan eh. Kaya hindi malayo na pwedeng mangyari yan eh. Basta Nakakatakot nga. mare-regulate lang ng maayos. Okay, salamat sa sagot nyo, Mr. It. Buti na lang meron tayong Mr. It para warningan tayo sa mga possibilities ng the dangers of AI. Mm. Kaya kayo guys, mga nanonood, mag-ingat-ingat na kayo. Oo, Dapat nakakatakot ng AI kasi yung TikTok may AI yan eh. 'Di ba parang tinatanong doon, before you use TikTok, do you want AI? Di ba may mga ganun, aalaw mo? Tapos pati yung mga yung mga nilalagay mo sa ChatGPT, sinostore niya yan para matuto siya para sa mga ibang nag-search, sa mga ibang nag-i-inquire ng sagot. Parang So self-learning, nakadepende no? yun. Oo, self-learning nga ang nangyayari doon. So kunyari naglagay ka ng details about sa buhay mo, lagay mo yung pangalan mo, yung birthday mo, nandun na yun.
Kung tinanong ko yun sa ano, kunyari tanungin ko pangalan mo, lalabas dun yung birthday mo, kung saan ka nakatira, posible yun. Since nasa-save nga lahat ng details dun para sa susunod na may magtatanong ulit nun, naka-store siya sa database lang, parang gano'n. Okay, Mr. It, brief background naman. Bakit nga ba na pagtanto mo na IT ang gusto mo? Totoo lang, di ako dapat IT talaga eh. Gusto ko lang game developer eh. Kaso din ako nakapag-ship eh. Pero Eto, ngayon, nandito na lang ako. okay, pero ngayong IT ka na, nagsisisi ka ba kung babalik ka ba sa panahon, magsiship ka pa rin o napamahal ka na sa pagiging IT? Sa ngayon, okay naman. Maganda naman yung mga opportunity kung sakali. Kaya okay lang. Kaya ayoko na rin bumalik. Tsaka nakakatamad na mag-aral. At saka anong masasabi mo sa mga nagsasabi na mahihina daw yung IT? Eh, Totoo putang ba yun? ina nyo. Ay, sorry. Hindi, I mean mahina yung IT, parang mahina sila sa exercise. Totoo ba yun? O ano lang, stereotype lang? Stereotype lang yun. Baka di pa nila ako nakikita. Oo nga. Gusto Tama, magpakita di ka ba? nga, magpakita ka nga. Wag na. Flex. Baka magulat sila eh. Baka hindi nila alam yung itsura ng tunay na Oo, gargoyle. No? Bigla sila nakakita ng ng IT na nagde-deadlift. Di ba? Ay, hindi na nga nagde-deadlift, parang hindi na nga pumupunta eh. Ayun lang, nabahay sa sakyan eh. Ah, ayan, bilang IT, paano mo aayusin yung sasakyan na nabaha? Kasi Ayun ang lang, hindi sa kotse, hindi kasi nakita ko si Tony Stark, inayos niya yung yung sa farm, di ba? Inayos niya yun. Yung Opo. tractor. Hindi ka ba naman kalahating gago? Bakit nga ba, anong mga problema ng mga tita at tito at laging pinapaayos yung mga refrigerator, aircon, microwave sa IT? Oo, electric fan no. Tapos Aircon. kapag yung jowa nila niloko sila, pwede mo bang hack yung Facebook, di ba? Putangina mo. Ikaw ba, Mr. It, na ano ka ba, napaparaning ka ba, naiirita ka ba minsan pag nakakakuha ka ng mga ganyang inbox sa messenger mo? Hindi naman, hindi ko na sila pinapansin eh. Sana Pero tigilan na ng Mr. mga Pilipino yung pagdi-discriminate sa mga IT, no? Kasi ang Oo, IT, tama marangal na yan. trabaho yan eh. Oo, tsaka ang turo kasi sa akin ng magulang ko, treat the janitor like you treat the CEO. Tama ba, Kasi Mr. Sunday? sa janitor. Oo, basta ganun. Oo, ganun. Mr. It, pero sa pagiging IT mo, marunong ka gumawa ng aircon o kaya rep, ganun? O hindi? Siyempre, Hindi. siyempre hindi. Hindi. Magkaiba pala talaga yun. Oo, magkaiba yun. Ah. So ano kayo, more on programming kayo, Ganon? Programming, software, ganyan. Siguro Ah. yung software na pwedeng nilang gamitin doon, pwede pa ako doon pumasok. Pero yung mga inner workings ng mga aircon, microwave, electric fan, o kung ano man yan. Kung computer yan, baka pwede pa. Ano, Hindi. pakiklaro nga kung ano bang course ni Tony Stark at kasi marami kasi mga Pinoy sa tingin IT siya eh. Ano ba talagang course, pinagkaiba ng course ni Tony Stark at course ng IT? Eh isipin mo, Brad, sobrang yaman mo na nun. Puta, kahit na naman kaya mong kaya mong aralin nun. Kaya wala na yung pinagtapos yun. Mayaman na yun eh. Kung titignan niyo sa comics, pre, si Tony Stark kaya ganun yung katalino. Yung tatay niya kasi ganun din katalino. Parang namana na lang, no? Oo. Ganun din katalino yung tatay niya. Alam mo ba, yung tatay niya yung gumawa ng shield ni Captain America. Yung Mjolnir, yun ba yun? Parang Hindi yun gago, yata yung yun shield eh. nga ni Captain America, hindi yung hammer ni Thor. Hindi ba? Oo, Iba Ano pala yung kayo? tawag dun. Nakalimutan ko Yung na shield, kasi. yung vibranium. Alam mo yung yung super soldier serum. Yung Titanium bata. nilagay. Oh, vibranium yun. Vibranium ba yun? Oo, Eh, yung tawag ano sa yung, baril, yung ano yung bakal pinakamalakas niya, na ano? bakal. Ano yung bakal ni Wolverine? Ayun ba yun? Vibranium. Adamantium naman yung kay Wolverine, Ah, pare. okay. Ano Yung mas malakas? Ano pre? Ano mas malakas? Vibranium o Adamson? Anong
Adamantium o tete. Para sa akin mas Ayun. malakas ang vibranium. Mas malakas yung NU Tigers. Kasi, ano eh. Putang ina. Presyo mo. Ba't naging Adamson naman? Hindi ko natandaan yung dulo, hindi ko narinig masyado. Di pare, mas mataas yung Ateneo. Adamson. Di pare. Okay, back to topic tayo. Mr. Sandy, ano ba yung tanong natin na isa sa tungkol sa IT ulit? Anong favorite food ng mga IT? Pepe. Ay, sorry. Okay. Dito po sa podcast, ano po to, wala pong sensor dito. Katotohanan po yung habol Hindi na. po ang gusto ko po mga high protein meals. High Yun. protein. Ayun. Mas may katulong ba sa'yo yan sa pagiging IT mo? Pas marang nagiging focus ka ba pag ganyan kinakain mo? Siyempre. Kasi mas healthy ka. Tapos nagbi-build ka pa ng muscle habang pagkatapos mong magtrabaho. Kailangan mo mga high fiber, high protein meals. High fiber. Ano may mga pagkaing ma-fiber? Siyempre. Hindi ko alam, sinesearch ko na lang. Fiber, Alam yung mo mga kasi- Centrum, ganyan. Sentro, puta wheat bread, puta ina. Pwede. Converge, yan. Mga high fiber yan. Oo, tama, Globe. Okay, Okay. speaking of Globe, anong masasabi niyo kay Globeman? Yung wawasakin daw niya yung mga karton ng Globe pag nakita niya. Bilang Ano IT, anong masasabi mo doon? Ang galing niya, sana masira niya. Pag nagawa niya yun, papaloadan ko na siyang Go 50K. Pero ano rin nagkaroon din ako bilang si Palos. Nagka-experience din kasi ako ng ganyan eh. Nagpa-load ako ng tapos naka-on pala hindi ako kinain. Scammer talaga ang Globe, no? Kakaload ko lang, kinain agad kasi naiwan ko nakabukas ng data. Kaya galit na galit. Bakit ba nagkakain nung internet ng ganun? Hindi naman ginamit. Sa, programming ba yun? Programming ba ng IT yun? Hindi pare, sa background kasi nagaran yung internet mo. So ibig sabihin nung kahit na di mo siya ginagamit, nakakonect ka sa internet, nag-notif yung Facebook mo, yung Instagram mo, kung anong mga social media mo. Kaya nangyayari, siya ng data, nagko-consume siya ng data, kakainin talaga yon. Dapat talaga papatayin mo yung data. Ayun lang yun, pre. Kaya kasalanan talaga nung Globeman, no? Walang kinalaban Oo, yung mga kasalanan. karton ng Globe, no? Oo, kasalanan ng Globeman yun, pare. Okay, magbe-break po tayo 1 minuto, guys. Okay, guys, we are back. Nag-CR lang, nag-comfort room lang, nag-bathroom break lang, nag-ihi. Dito na po kami. Ako si Palos at kasama ko si Mr. Sunday at ang ating special guest si Mr. It. Ako nga pala, meron nga palang gustong i-share si Mr. It. Ano ba yun, Mr. It? Ako pre, may gusto kasi ako aminin sa inyo, pre. Ano yun? Di ba si Carlos Yulo, pre, puro issue sa nanay niya, di ba, pare? Oo. Ano bang issue? Hindi, kasi ang daming di nakakaalam eh. Ano ba yung issue na yun? Nag-aaway yata sila tungkol sa pera. Kasi kung ganyan, Brad, aaminin ko na lang sa kanya, Brad. Ako yung nanay niya. Ako yung nawawalang nanay niya, putang ina. Kailangan ko yung pera na yun eh. Nanay ka pala, pre. Nanay ka pala. Ako yung nawawalang nanay niya, pre. Sabihin Ako ko po. sa kanya, pre, kailangan ko kasi yun, pre. May kwarto na ako dun sa BGC niya na Ginugulo po tayo nung guys, Mr. It. Wag po tayo maniwala kay Mr. It. Hindi po tayo nag-spread ng misinformation dito. Hindi, pre. Ako talaga yung nanay niya, pre. Ako yung nawawala niya nanay. Kala mo Kasi kung siguro nag-aaway Mr. na It, sila ng no? ganyan, Kala mo ba Tangan Mr. na It? Kala mo Mr. It, mapapanood ka ni Carlos Yulo. tatlo nga lang viewers natin dito. Carlos Yulo. Tayo lang din nanonood eh. Recycle lang tayo. Pero real talk na napakaganda ng mga premyo ni Mr. Carlos Yulo, no? Kasi isipin mo 32 million furnished 3-bedroom apartment, no? Grabe naman talaga yung Mega World. Oo nga, pare. Lepino. Isipin mo yun, pre, sobrang dami mong natamasa ng mga reward kapag naka-gold ka sa Olympics, no, pare? Sim, tas may premyo pa, may lifetime sa Vikings, no? Anligas, napakagrabe. Oo. Kung ikaw Kaya- bilang IT, ilang years mo tatrabahuhin para magkaroon ka ng ganong value? Ilang years kaya? Magandang Depende yan. question. Kung dito sa Pilipinas, matagal-tagal yan. Kaya napag-isip-isip ko na lang na mag-gymnast, pare. Kaya kanina lang, Brad, nag-practice na ako tumambling-tumbling. Oo, marami nga nahihikayat na mag
Mag-gym na. Oo. Oo nga eh. Dahil Para sa pagkatapos ng ano, mga 4 na taon, Brad, magaling na ako tumbling. Parang ano na ako, Carlos Yulo na to. sana naman yung mga government natin ipunda naman sa mga maayos na gym, di ba? Kasi ang galing ni Carlos yun. Nanalo siya kahit yung facility natin pang third world country lang, di ba? Natatalo niya Ito sila. yung country naman talaga tayo, pare. Si Duplantis, di ba? No? Natalo niya si Duplantis. Tsaka si EJ Obiena. Si Idly. Ilan kasi mga kilala ko eh. Tayo na, hindi ko kilala yung totoong kalaban niya eh. Pero kasi Si Michael simple. Si Michael Phelps. Yung mga nakakalaban, sino pa ba? Si Magnus. Ba't nga pala wala sa Olympics to no? Chess, no? Ewan ko rin eh. Oo, bakit wala nga? Di ba sports ang chess? Alam ko lang po Nasa naman, intrams pa pare, naman sa yun. Dota, pare. Si Magnus Haven. Mr. It, Mr. May bilang IT, may bala ka ba magtrabaho sa ibang bansa if mabigyan ka ng oportunidad? Ako sa akin, Mm. ayoko. Pwede mo namang kitain yan dito, lalo na may mga option tayo na na work from home. Na nagtatrabaho ka dito, pero yung sahod mo parang kaparehas doon. May mga ganun namang offer dito, although mahirap lang maghanap ng ganong klaseng offer dito sa atin. Sa atin kasi, possible mong makamit yun eh. Possible mong makamit. Ang ano lang talaga is mahirap maghanap. Oh. Maganda rin ma-experience na mag-ibang bansa ka, makakilala ka ng ibang tao, di ba? Di ba yun, ano? Ayoko pre, mas Gusto. mahal yung doon, cost of living. Kung gaano kalaki yung sahod mo doon, ganun din yung yung gugugulin mo na igagastos mo, pare. Kabagay, Para no? pag nandito ka sa Pilipinas, kung magkano yung sasahurin mo, dito mas maayos na buhay yung magagawa mo nun. Diba? Totoo, pero syempre experience, ikaw bilang individual, tumira ka sa ganitong bansa, di ba? Maganda rin yun. Parang accolades na rin. May Maganda, kwento mo. Tsaka magkakaroon ka ng bagong mga kaibigan, mga bagong taga-ibang bansa, di ba? Ibang perspektibo naman. Ano masasabi mo dun? Yung parang, yung possible na new experience mo sa life na pag nag-abroad ka, di ba? Ayaw mo ba yun? Talagang stay lang sa Philippines. Ako okay naman ako, open naman ako doon. Kaso, ayun nga lang, marami yung may iwan dito. Tas mag-a-adjust ka kasi ulit. 'Di ba? Oh, pero Parang bagong buhay kasi yun eh. pero ano siya, opportunity for growth, 'di ba? Oo, opportunity for growth. Although pwede naman dito sa atin yan eh, kung tutuusin. Oh, Kasi sabagay, gagawin may ko na lang punto. pre, 'di ba? Maghanap ka lang ng malaking sahod, tapos tumaya ng loto. Yan po natututunan natin sa mga IT. Hindi, totoo yan. Posible nga talaga. Mas pag tumaya kasi ng loto, malaki mapapanalunan mo talaga eh. Speaking of mga loto, pag napansin ko pag yung mga nananalong loto, ang bilis sila nawawala yung pera, no? Kasi may kasabihan nga na pag mas madali mo nakuha, mas madali rin sa'yo mawawala. Ano sa tingin nyo? Totoo ba yun, guys? Totoo yun. Oo yan. Oo, kasi madali mo nakuha, hindi mo napapahalagaan yung pera kasi hindi mo pinaghirapan eh. Pag pinaghirapan mo, titipirin mo yun ng titipirin kasi alam mo yung hirap eh, alam mo yung sa pawis, Alam mo dugo. diba? Alam mo yung proseso na kung gaano kahirap kumita ng pera. Ayun yung kumbaga nung mga nung bata ka pa, di mo pa maiintindihan yan eh. Pero kung ikaw na yung nagtatrabaho, maiintindihan mo na hindi biro nga kumita ng pera. Nadali mo, Mr. Ayun It. po. Nadali mo. Kaya yung nanay ni Mr. Kaloy, wala na yung perang sa incentives, di ba? Kinuha niya incentives ni Kaloy tsaka yung bangko. Ngayon wala na yun. Alam mo naman, Mr. Sunday, kagabi pinag-usapan na natin to, hindi mo pa ni-research. Wag po tayo tumutol kay Mr. Sunday na hindi nanonood ng balita. Hindi na nga ako nagagamit ang TV natin. Wala naman kaming TV. Taong kuweba po yan, si Mr. Sunday. Hindi, may TV kaso walang cable. Pero On kayo, Netflix lang. pareho kasi kayo, malapit kayo sa Antipolo, di ba? Ano ba yung kasabihang sinasabi na bawal daw magpolo sa Antipolo? Totoo ba yun? Ang dami kasing nagagalit sa may mga polo eh. Ano ba yun? Bakit Kulto nga? ba yun, kulto? Oo nga eh, pero sa tingin ko pare pwede naman eh kasi nakapolo ako kanina eh. Oh, di ba? Wala namang Pwede ganun. naman. Pwede pala eh. Kasi pag nag-iisip Diba? ako, pag pumupunta ako ng Antipolo, nag-iisip talaga ako, magpapolo ba ako? Hindi.
Oo, pare. Ako nga napapaisip ako, pre, kapag pinicture mo ba yung buntis, makukunan ba siya? Diba? Ayun yung mga dapat mong iniisip, pare. Ayos ang joke ni Mr. It, pang bubble gang. Buhay. Diba mga simpleng ano? Ayun yung mga palaisipan na hindi natin masasagot. Oo. Eto Mr. It, may tanong pa ako sa'yo tungkol sa pagiging IT mo. Ano yun, pare? Paano pag kunwari na ito, kunwari, sige sabihin natin nagbago isip mo, nasa ibang bansa ka, IT course mo, inalok ka maging doktor, iiwanan mo ba yung pagiging IT mo para maging doktor? Hindi, mag-aaral na naman ako nun, pare. Hindi ka mag-aaral. Sabihin natin, sige, gagawin ka namin doktor. Oo, sige. Kaya ko naman doktorin lahat yan. Gusto mo lahat kayo, bigyan ko kayo ng paracetamol. May cancer ka, paracetamol. Mabubunong tanong. Diba? Tanong ni Mr. Sandy. Siyempre, Diba? Isipin mo yun. Siyempre, papayag ako. Laki na sahod nun. ikaw ba nung Wala gagawin kang yun. doktor ka agad? Wala kang kaalam-alam. Diba? Wala. Sabihin sa akin, Dok, bulag ako. Bibigyan kitang paracetamol, bukas makakakita ka na. Ganun lang. Tayo na pag Ano, ganun doktor, pagka kahit ganun ng doktor, magpapakonsulta ka sa doktor, tapos makikita mo nagugugin. Oo, di ba? Pagka ganun, di ba? Anong nararamdaman mo? Dok, may hangover ako. Anong gagawin ko? Ba't di mo kasi ako inaya? Ganun, pare. Sasabihin ng Ay, doktor, hindi naman, diba? ano tawag dito? Antibiotic yata. Tayo mo yata yung dulo nun. Medyo walang sense yung tanong ko nun, guys. Pasensya na po sa mga manonood. Naantok na po kasi ko eh. Si Mr. Dapat paalam mo Mr. Antok kasi lagi ka inaantok. Araw-araw umaga bukas eh. Okay, Mr. It. Ano ba ang itsura ng schedule ng isang IT? Ano ba siya? 9 to 5 job ba siya? Remote ba siya? Work from home ba siya? Flexi hours ba? Ngayon kasi pare, hybrid ako eh. Pero kasi hanggang Sabado ako nagtatrabaho kaya naghahanap ako ng 5 days lang. Yung normal work week lang. Pero Ano mostly masasabi mo kasi sa remote work or hybrid. Work from home naman, 2 beses, ganyan. Okay, hybrid. Sa tingin ko magandang hybrid kasi balance ang buhay. Pero kasi pagkasabi natin, lagi kang sa office, mapapagod ka lagi kang namamasahe, lagi kang nakakompromiso, hindi ka makapag-gym. Pero kung work from home ka naman lagi, may inip ka naman kasi wala kang workmates, lagi kang nagtatrabaho sa bahay lang mag-isa. Kaya sa tingin ko hybrid. Agree ka ba doon, Mr. It? Oo. Bakit? Ano ba sa experience mo? Bakit naman nag-agree ka sa ganun? Hindi ko rin alam, pre. Agree na lang. Pero ito, Okay, Mr. It, may last na tanong ako bago tayo mag-break. O sige, pare. Anong mas gusto mo? Sobrang hirap pero sobrang taas ng sahod? O madali pero mataas na may sahod pero sakto lang? Sa akin kahit mahirap, pre, okay lang. Ang importante Ah, mataas yung sahod. Kasi kumbaga, titignan mo na lang yan, pre, parang buhay. Ang buhay di naman madali. tama. Diba? So kung mag-aano ka ng madali, edi wala lang din. Kahit na kasi imposibleng magkaroon ka ng mataas sa sahod nang hindi ka mahihirapan eh. 'Di ba? Kumbaga parang lang yan, balance lang sa mundo. Kasi kung tumaas yung sahod mo, tataas ang responsibility mo. So talagang mahihirapan ka. Good Ayun answer, Mr. It. Tsaka pakiramdam ko magigilty ka sa sahod mo pag madali lang. Alam mo yun, hindi ka magiging proud sa ginagawa mo. Ako hindi, okay lang sa akin kahit madali ginagawa sa mataas sahod. Hindi ako magigilty doon. Siguro magigilty ka kasi isipin ng tao pag pinakita mo yung trabaho mo, uy, ang dali lang. Tapos tayo na, laki lang kinikita mo. Samantalang ako, banat buto kami sa site. Pero malit lang Hindi. kinikita namin, di ba? Kumbaga, kasi yun pare. Kumbaga meron ka kasing kaya magiging madali yung tingin nila sa trabaho mo kasi ikaw ginawa mo yun ng matagal. Ang isang bagay, hindi gets. naman, 'di ba? Hindi naman dadali ang isang trabaho kung di mo siya ginagawa ng matagal. Yun nga, kasi mapaproud ka kasi kaya mo Diba? yung skill na yun eh. Sabi Pero ko, kung- madali pero kung lang yung- sa akin yun, pero pag ikaw gumawa nun pare, magiging madali ba sa'yo yun, 'di ba? Pag in-explain ko sa'yo, madali yan, pero pag ginawa mo, madadalian ka ba? Mm, Kumbaga Hindi. yan 'di ba? Sa experience Oo. sa yan. Yung mga experience na na-build mo, 'di ba?
kaya ako magtrabaho ng 30 minutes kasi ginawa ko to ng 10 taon. Parang ganun, Mm. pare. Hindi, paano kung yung trabaho mo madali lang talaga? Yung talagang madali lang talaga. Eh di ano ka? Sana all. Ano ano Pero ka hindi ka, anak ng Diyos? hindi ka hindi ka mapaproud sa ginagawa mo, di ba? Hindi, okay naman, mapaproud ka kasi isipin mo, unti lang ginagawa mo eh. Pero kumikita ka ng maayos. Ba't naman hindi ka mapaproud doon, pare? Sa tingin mo? Sa bagay. Siguro, ano na lang to, perspektibo ng tao, di ba? Kasi yung iba kasi gusto may legacy, yung mahirap yung nagawa nila, may iwan sila sa mundo. Okay, Okay next lang, topic. maiwan na sa mundo. Di mo naman alam eh. Putang ina, hindi mo maiwan sa mundo legatiya ang puta. Legacy, yung mga statwa. Putang ina, buti sana pre kung ano, unang panahon pa to. Putang ina, pwede yun eh. Okay, meron tayong next topic, guys. Anong masasabi nyo sa mundo ngayon na ano na siya? Puro instant gratification na yung mga nangyayari. Ano pre? Ano Instant yun? gratification, parang pagka tag dito, dopamine, kailangan mo magpasaya, nag-scroll ka lang sa social media, tapos kailangan mo makinig ng music sa cellphone, nasa cellphone na lahat, alam mo yun, kailangan mo ganun, nasa cellphone na, ano masasabi, Ayun nga. may mga cause and effects neto sa tingin nyo, guys. Oo, pare. Lalo na kunwari kapag ano ka, kaya ito yung mga isang dahilan kung bakit may mga nag-workout tumitigil agad. Gusto kasi nila may progress agad sila. Nang una kunyari, 3 araw dapat malaki na katawan ko. 'Di ba? Parang ganun. Dapat kaya pag kunwari may mga ginagawa kang mga bagay na dapat enjoy mo yung proseso. Kumbaga ayun naman yung kabaliktaran niya is yung delayed gratification, pare, 'di ba? Yan yung pinupunto ko. Kailangan na sa mundo ngayon yung delayed gratification, di ba? Kasi hindi ka naman magkakaroon ng isang bagay na hindi mo pinaghirapan, 'di ba, pare? 'Di ba? Yung mga taong magaganda yung katawan, pinaghirapan nila, hindi lang naman yan eh. Nag-workout sila, isang linggo lang, malaki na katawan nila, maganda na katawan nila. Ilang taon nila pinagtrabahuhan yan, 'di ba, pare? Tama yan. Kaya yung mga gratification yun, sinisira yung attention span ng mga tao ngayon eh. Hindi na makapanood ng pelikula na mas matagal sa 5 minutes, di ba? Kasi dahil lang sa TikTok, sa mga social media. Bilang IT, di ba? Kasi kayo nagpo-program ng mga ganyan eh. Ano sa tingin mo yung may tutulong mo para malesen natin yung mga ganyang short attention span? Eh, yung mga ganun, mga may ADHD rin, pare. Yun nga, feeling ko lahat ng halos majority ng tao na ngayon may ADHD na eh. Hindi lahat. Mas marami na Sanay na sila. nagda-diagnose. Feeling lang nila. Sanay na sila sa Sa sobrang dami kasi na pwede mong gawin sa mundo natin ngayon. Feeling nila may ADHD sila kasi dami nilang pwedeng pwede nilang gawin at the same time eh. Kaya feeling nila may ADHD sila. Pero hindi naman sila hindi naman sila clinically, 'di ba, diagnosed, 'di ba? Baka hindi sila clinically diagnosed kasi hindi naman sila nagpapa-diagnose, di ba? Hindi, yung iba kasi normal na tao naman ganun, pare. Kahit tanungin mo sa doktor, kunyari ako may ginagawa ako isang bagay tapos ginagawa ko rin to isang bagay. Ako yan, ikaw yan, ginagawa mo rin yan eh. Ay, Diba? yung multitasking, no? Multitasking, iniisip mo lang na ka, may ADHD ka. Iba ang iba ang ng ADHD, pare. Si Mr. Sandy may ADHD. Wala. Ano nakakuha yan? Okay. Next question. Bakit parang sa panahon ngayon malungkot na tapos yung panahon ng 90s o 2000s masaya? I don't know, sa pagiging nostalgia ba yun o feeling lang natin mas masaya talaga dati o mas masaya talaga dati? Siguro para sa mga millennials tulad natin. Ay hindi, ako lang ata millennial. 30 ka na eh. Ulul. Hindi, siguro nga kasi syempre mas simple ang buhay. Ngayon mas komplikado since mas maraming mas accessible na yung lahat. Syempre, siguro ayun isa mga pwedeng dahilan. Yung instant gratification niya, no? Oo, ayun nga din. Okay. So, kasi nakaraan kasing episode, meron kaming guest dito. Journalism siya.
Tapos ayaw niya magkaroon ng anak kasi daw sa ekonomiya pabagsak daw. Mahirap daw i-afford. Ang pagiging IT ba, kaya naman magkaroon ng family? Family Ako tree. personally, ayaw ko pa. Kasi syempre, sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng inflation ng panahon, parang mahirap eh, kung tutuusin. Kasi Mahirap syempre, talaga. isipin mo kung magpapamilya ka pa rin sa panahon ngayon, sa mahal ng bilihin, sa mahal ng mga presyo, di ba? Isipin mo yun pare, ang hirap. Isipin mo, magpapaaral ka ng anak mo, magkano ang tuition ngayon? Baon Tama, pa, baon. napakamahal. Di Oh. ba? Di ba? Tapos pag nagkasakit, ang mahal din ng mga ospital. Mm. Di ba? Pagkain Kaya yun pa. din yun eh. Kaya, di ba? Pagkain, yung mga normal needs natin. Oo. Tas sa school, syempre, may ano pa yun, field trip. May mga ganun. Oo. Tapos mga yung nagpapadala ng canned goods, no? Tapos nagagalit pa yung pare pag walang dala. Oo, sira Nagwa- ulo mga pare yun. Wala kang Nagwawala. mabibigay. Nagwawala pa eh. Ang mahal-mahal na ng tuition. Kailangan naman kakain. Pinagdala pa tayo ng dilata eh, no? Nalala mo yun. Oo. Binasag pa yung upuan. Tangina. Nadamay pa yung upuan eh. Nananahimik yung upuan eh. Kaya ulo mga pare yan. Bakit kaya ganyan yung mga pare? Oo nga, ang hilig sa Ang mga, bata. Ay, ang mga pare kasi tao lang. Hindi naman mga santo yan. Nagkakaroon kasi tayo ng misconception na mga pare perfectong tao eh. oo. Pero Oo, bata lang gusto nila bata. Tsaka tinola. Ano? Bata. Bakit kaya ganyan yung mga pare? tinola. Mahilig sa minor? Sa minor de edad? Hindi ka rin Siyempre. alam eh. Di ba, kumbaga pare, ayaw mo ba nung sariwa yung lagi mong kinakain? Kumbaga parang tosino lang yan. Gusto mo young pork, malambot. Ako pa parang may sinasabi si Mr. Eat. Buti na lang may alias. Oo nga. Young pork pala. Panood kaya natin to sa mga pare. Kung tayo yun. Young pork ka. Pagpanoorin nila, magigilty yung mga pare. Sabi nila, puta ako to Yang Oo pork nga, pala. Pero kung napapansin yun, daming korap na pare eh, no? Bakit kaya ganun? Ang Kahit mga pastor korap na pare, maraming ganun. Kahit Korap pastor din. pare. Lalo na sa mga Di ba eskwelahan. Hindi ba pastor at pare pareho lang? Hindi pare, ang pastor pre, pwede ikasal. Ang pare, dapat single ka forever. Hindi Kasi ang Christian ng pastor. So pwede ikasal, pwede pa rin ikasal yung mga ang mga pastor. Ganun pala yun. In short, pag pari ka, pedophile. Pag pastor, manyakis ka pa din. Oo. Kasi kumbaga pinagkaiba lang nun, yung pastor pwede kumantot basta kasal na. Oo, ayos yun Pasmado tayo guys, pasmado. Hindi, pero totoo, may mga pari na yan. Maraming yan. Maraming kulon na tinatago yan. Minsan magugulat ka, titira niyan Si Maria Clara. Si sister. Oo, tinan mo. Diba? Isipin mo pre, si Maria Clara sinasayaw niya sa umbando. Ano yung umbando? Anong ba? Hindi ka, parang di ka naman nag-aral ng No Limit Angere pre. Matagal na kasi yun. Oo, di ba? Mahina ka pare, dapat alam mo yun. Ay, Tunog para man sa yan. mga natin viewers sali, ano po ba yung umbando, Mr. Basta yun. Tangin na, hindi mo rin. Bago Basta ako. ang nanay ni Maria Clara is si Doña Pia. Ayun yung kinantot sinayaw sa ubando ni Padre Damaso. Hindi naman yun Kaya tumalon si Maria Clara eh. Sa Tower of Babel eh, di ba? Hindi. Oo, kasi na-bad trip eh. Kasi dyan, ang nangyari kasi dyan, meron may mga kapangyarihan sila dyan. Iba kasi yung version na tinuturo sa atin sa school, iba yung totoong version na sinulat ni Jose Rizal. Oo, meron tawag tinatawag Marvel eh.
Oo nga, ganun nga yun. Meron tayong tinatawag na mga brilyante. Kaya di ba naging mang-aala si Sostomo Ibarra? Naging ano siya eh, si Simon. Tinuruan siya ng brilyante ng tubig. Kung paano Ano yan? i-harness yung power niya. Ganun yun. Hindi Ano yung tinuturo sa kapangyarihan school. niya? Tinuruan siya magaling ka ano sa eh. Pilipino, pare. Siguro Oo. uno ka sa Rizal, pare. Ako kasi Unong-uno ako. tutulog lang ako sa Rizal. Magaling Tutulog lang ako yan. sa Rizal pero napapakinggan ko lahat yan eh. Mataas yung score niyan. Eh, paano katabi niya ako eh? Ulul. Hindi kasi, alam mo kasi si Rizal, hindi naman talaga hindi naman talaga writer yan si Rizal eh. Assassin yan. Oo. Totoo, Oo. pare, hindi assassin yan. Assassin playboy yan si Rizal eh. Kung nakikita nyo sa No Limit Angry, di ba ang dami yan naging kasintahan? Hindi, alam, Oo, isa rin yun. Oo. alam ko mage siya ni Kasi- Mage. Di pre, kung tutuusin pre, kung alam mo Brad, si Rizal, Killer. ano yan pare? Hindi pre, assassin na yan. Parang si James Bond yan, assassin playboy pare. Si Oo. agent ng Pilipinas yan. Teka, may tatanong Oo. tayo kay Mr. It. May tatanong Tatingin mo. tayo. Di ba? Ba't ka mapapatayin ng mga Espanyol nang nagsusulat ka lang? Di ba? Mr. It, susukatin natin yung ano mo, Mr. It. Susukatin natin yung IQ mo. Pre? May tatanong kami sa'yo, susukatin namin IQ mo. Ito, O sukatin mo. ganito, kung sa isang kwarto maglalaban yung 5 doktor pati 5 pulis, sino yung mananalo? Tangina, kahit na sino. Pili ka, pulis o Pili. doktor? Ba't kasi nasa isang kwarto sila? Siyempre mananalo yung doktor. Bakit? Ba? So doktorin nila kung ano yung resulta na eh. Sila mananalo nun. Ano, doktor nila? Hindi, kung sinong lalabas na buhay sa kwarto? Oo. Siyempre yung doktor, pwede kayo revive nun eh. Tangin na mo. Sa'yo, tama sa'yo. Tama sa'yo. Galing. Matatalino nga talaga mga IT. Matatalino nga talaga. Nagre-revive eh, no? Ay na Brad. Mag-aano muna tayo, 1 minute break. Okay guys, so Tanong babalik natin, kami, nag-CR lang, nag-wiwi lang, nag-comfort break, bathroom break lang, alam nyo na. Okay, so may katanungan kami ngayon kay Mr. It. So Mr. It, ano kulay ng towel mo pag naliligo? Depende pare. Depende. Ikaw ba pare, ano ba yung paborito mong number sa electric? Para sa akin, number 2 eh. Hindi kasi, Ba't number ano, 2 pare? pag number 1 kasi, nahihinaan ako. Pag number 3 naman, nalalakasan ako ang ingay. Kaya number 2 tayo. Ganun parang tama. pansit canton lang naman pare, no? Yung isa, bitin. Pero yung dalawa, sobra-sobra naman, di ba, no pare? Oo, yan, totoo yan. May kahati ka dapat sa pangalawa. O kaya dapat nandyan yung aso mo malapit, doon mabibigay. Ikaw, Mr. Palos, may tanong ka ba pa kay Mr. It? Mr. It, anong masasabi mo sa kakulangan ng sex education sa Pilipinas? Masasabi ko lang, ang dami na natin. Kantutan kayo ng kantutan. Pwede naman kayo magputok sa labas. Ba't nyo pinuputok sa loob? Ba't mo kasi pinuputok, di ba? Pwede ka namang masarapan ng pinuputok mo sa labas. Basta sa tamang oras mo pinuputok, di ba? O pwede ka naman mag-condom. Pwede ka naman mag-birth control. Ito pinahihirapan ng sarili mo. Wala nga kasing sex ed, di alam ng mga bata yun. Oo, sila, atake lang ng atake. Attack. Wala. Hindi pare, ano rin yan eh. Dahilan din yan nung pag ano natin. Dahil accessible na nga sa lahat. Isipin mo, pagbukas mo lang ng computer, pwede ka manood ng bold. Di ba? Gawain mo na, no? Kaya talaga mawawala nung ano. Ikaw nga eh, 'di ba? Isipin mo, itsura mo pre, mukhang sagana ka sa pagbabati ng itlog. Hindi ako kilala hindi ako, ano ko dito, anonymous. Sagana total. Anonymous ka nga eh. Si Mr. Palos. Mukhang ano eh. Ako kasi nakita ko na si Mr. Palos. Mukhang sagana ho talaga tong magbati ng itlog. Ay, hindi mo totoo yan. Si Mr. Palos po ay mukhang kanang kamay ng pare. Mukhang sesame street lang ho yan, pero yan. Pero mahilig po magbati ng itlog yan. Mukhang pudpud na, no? High protein po kasi ang itlog eh. So, high protein. Ayun yung mga pang meal prep natin, no, pare. Pag nagbubuhat tayo. Itlog yun. Itlog talaga. Pas pag nag-away tayo, Organic. hindi na tayo bate. Ganun yung pare. Mr. It,
Para sa mga nag-a-aspire na mag-IT, ano bang mga mensahe mo sa kanila? Mag-aral lang kayo ng mabuti. Tapos mag-research kayo ng sarili nyo tungkol sa mga bagong trends sa technology para makasabay kayo at least pag-graduate nyo. Kasi mostly hindi mo tuturo sa inyo lahat sa pag-aaral yan. Kailangan nyo matuto ng sarili nyo. Mostly matututunan nyo lahat pag nagtrabaho na kayo. Kaya ayun, galingan nyo lang. Pagpatuloy nyo lang. Mabuhay kayo hanggat kailan nyo gusto, mga pare. Mr. It, Tama. sa mga nagsisimula mag-IT, ano bang program maganda? Java ba? O yung may pusang cartoons? O Canva. alam mo na, Canva. Pero ngayon, masasuggest ko sa inyo, una yung pag-aaralan is Python. Python or JavaScript. Yan, ayun yung mga mostly yung pag-aaralan. Lalo ngayon, ang AI. Mostly ginagamit sa AI na is Python. So kapag kayo, gagawa kayo ng mga program for AI, ayun, Python, yung mga maganda yung pag-aralan. Tapos yan, mga database. Ayun lang naman. Ayun siguro masasuggest ko sa ngayon. Mr. It, Sana. paano ba yung mga yung bumibili sa black market? Paano ba ginagawa ng mga IT yun? Ayun lang, hindi ko pa nagagawa yun, pare, yung mag-explore ka sa deep web. Totoo ba yun yung dark web? Kasi may napanood kasi ako movie na ganun eh. Oo, pare, totoo yun. Yun nga lang, mahirap kasi ma-access yung dark web ng basta-basta, pare. Hindi yun Okay. para sa mga normal na katauhan. Kailangan mo ng VPN, di ba? Hindi lang VPN, marami rin dapat gawin. Hindi siya ganun kasimple. VPN tsaka incognito yata. Kung alam ko lang kung paano, pare, tuturo ko dito sa podcast natin kaso hindi ko alam. Ayan guys, stay tuned kayo kasi inaaral na ni Mr. It yun. Para sa susunod Pag-aaral na niya. nanood kayo dito, malalaman na natin. Tuturo niya sa atin yun. Sa ating lahat. Kasama kayo mga Okay. viewers. Magbibigay tayo ng mga sample kung paano. Pero sa inyo na yun kung gusto nyo i-try. Huwag nyo na lang sabihin na sa amin nyo nakuha yung mga kaalaman nyo. Kaya may mga Mm. alias kami dito para secret. Kasi dito kasi katotohanan eh. Oo. Hindi nga magsasabi ng kasinungalingan. Mapawang katotohanan lamang. Kasi yung mga iba dyan, yung mga nagpo-podcast dyan, takot sila mabash. Ang ginagawa nila, nasisinungaling sila para matuwa sa kanila yung mga tao. Kami hindi kami ganun. Hindi kami natatakot. Kahit anong Oo. bash nyo, ang totoo ang lalabas sa amin dito. Kaya kung gusto niyo sumali sa kaya- podcast, mag-comment lang kayo guys. Mataas Oo, bayad kaya- dito. Kaya kung ibabash nyo kami, putang ina nyo. Okay guys, malapit na tayo mag-time. Sana marami tayong natutunan sa guest natin na IT tsaka yung mga gusto maging IT dyan. Balikan nyo lang itong video na to. Tapos sana i-take notes niyo yung mga tips ni Mr. It. Kasi binabayaran to ng malaki para sa pagsaskwelahan, binabayaran to malaki pero libre lang dito sa podcast namin. O kahit wag na kayong mag-enroll dito na lang kayo makinig. Pwede na eh. Oo, very informational tong podcast natin na to. Kaya manood kayo guys. Okay, so nagpapasalamat ako si Mr. Palos kung nakanood kayo hanggang dulo. Si Mr. Osande, mensahe mo. Pasalamat sa ating guest na nagbigay talaga ng oras para sa atin. Para ikalat yung mga nalalaman niya sa pagiging IT. And salamat rin sa mga manonood natin na ito hanggang ngayon nandito pa rin nakikinig sa mensahe na closing natin. May trabaho pa si Mr. It pero talagang nagpuwet siya para sa atin. Salamat Mr. It. Maraming salamat din mga pare at sa mga viewers natin dyan. Okay, bye-bye. Okay, Okay, bye-bye guys.